Ang hangin sa loob ng isa sa mga pinakamagarang shopping mall sa Bonifacio Global City ay malamig at amoy mamahaling pabango. Puno ang paligid ng mga taong nabibilang sa mataas na lipunan ng Maynila. Naglalakad si Ricardo nang may tuwid na tindig ang kanyang itim na suit na sadyang tinahi para sa kanya ay sumasalamin sa kapangyarihan ng isang bilyonaryong sanay na nakukuha ang lahat ng gusto niya. Nakakapit sa kanyang braso si Vanessa, ang kanyang mapapangasawa, na suot ang isang sapatos na mas mahal pa sa taunang sahod ng isang ordinaryong manggagawa. Abala si Vanessa sa pagkukwento tungkol sa mga detalyeng gagamitin nila sa kanilang paparating na anibersaryo at marangyang kasal. Hindi gaanong nakikinig si Ricardo. Ang kanyang isip ay lumilipad sa mga numerong kailangan niyang pirmahan mamayang gabi para sa isang malaking negosyo. Ngunit ang kanyang maayos na mundo ay biglang gumuho sa isang iglap. Isang malamig at malagkit na bagay ang biglang bumagsak sa dulo ng kanyang kumikinang at mamahaling sapatos na gawa pa sa Italia. Tumigil ang paglalakad ni Ricardo. Ibinaba niya ang kanyang paningin at nakita ang isang bola ng sorbetes na mabilis na natutunaw sa ibabaw ng makintab na itim na balat ng kanyang sapatos. Napaigtad si Vanessa at agad na umabante ng isang hakbang upang hindi malagyan ang kanyang kasuotan. Tiningnan niya ang sanhi ng aksidente ng may matinding pandidiri. Sa paanan nila ay isang maliit na batang babae, marahil ay nasa 3 taong gulang, na nakasuot ng simpleng damit na may disenyong mga bulaklak. Nakatingin ang bata sa natunaw na sorbetes, ang mga maliliit nitong labi ay nanginginig bago tuluyang naglandas ang mga luha sa kanyang matambok na pisngi. Nagsalita si Vanessa ng may matinis at nakakairitang tono. Sinabi niyang napakarumi ng bata at walang modo ang mga magulang nito dahil pinabayaan itong tumakbo sa isang mamahaling lugar. Patuloy sa panlalait si Vanessa, tinatawag ang bata at ang sino mang kasama nito na mga basura na nakapasok sa mall. Isang babae ang mabilis na lumapit mula sa gilid. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na bestida na gawa sa malambot na tela. Lumuhod ang babae at agad na inakbayan ang umiiyak na bata upang patahanin ito. Kumuha siya ng malinis na panyo mula sa kanyang dalang bag upang punasan ang mukha ng bata habang mahinahong humihingi ng paumanhin sa mamaginoong natapunan ng sorbetes. Habang nakayuko ang babae, inayos niya ang buhok ng bata at pinalakas ang loob nito sa pamamagitan ng matatamis na salita. Patuloy pa rin sa pagbato ng masasakit na salita si Vanessa. Sinabihan niya ang babae na dapat nitong bayaran ang sapatos dahil ang halaga nito ay katumbas na ng buhay nila. Sa puntong iyon, dahan-dahang tumayo ang babae. Inangat niya ang kanyang paningin upang harapin ang mayabang na babaeng nang iinsulto sa kanyang anak. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Ricardo. Ang hangin sa loob ng mall ay biglang nawala at pakiramdam niya ay sinakal siya ng isang hindi nakikitang kamay. Ang malakas na pintig ng kanyang puso ay halos bumasag sa kanyang dibdib. Siya iyon, ang babaeng nasa harapan niya na kalmadong nakatayo habang pinoprotektahan ng bata ay walang iba kundi si Melissa, ang kanyang dating asawa. Ang babaeng itinaboy niya palabas ng kanyang marangyang penthouse 3 taon na ang nakararaan dahil sa isang medikal na papel na nagsasabing siya ay baog at walang silbi sa kanyang imperyo. Ngunit hindi ito ang Melissa na iniwan niyang umiiyak at nakaluhod sa malamig na sahig. Ang Melissa na nasa harapan niya ngayon ay mukhang masigla, may kapayapaan sa mga mata, at higit sa lahat, may isang napakalaking umbok sa kanyang tiyan na malinaw na nakabakat sa ilalim ng asul na damit. Buntis si Melissa, marahil ay nasa 8 buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Naramdaman ni Ricardo na tila tinakasan siya ng lahat ng dugo sa kanyang katawan. Tinawag siya ni Vanessa ng may inis, sinasabing dapat na silang tumawag ng gwardya upang palayasin ang mga basurang nakaharang sa daan, ngunit hindi naririnig ni Ricardo ang mga salita ng kanyang mapapangasawa. Nakatitig lamang siya sa tiyan ng kanyang dating asawa.
Nang mapansin ni Melissa kung sino ang lalaking nabuhusan ng sorbetes ng kanyang anak, walang bakas ng gulat o takot sa kanyang mukha. Walang panginginig sa kanyang mga labi. Sa halip isang napakalamig at blangkong tingin ang iginawad niya kay Ricardo. Tiningnan niya ang bilyonaryo na parang isang pangkaraniwang nakaharang na bato sa kalsada. Sinubukan ni Ricardo na ibuka ang kanyang bibig. Gusto niyang magtanong. Gusto niyang humingi ng paliwanag kung paanong ang babaeng hinusgahan ng mga pinakamagagaling na doktor sa Maynila na hindi kailanman magkakaanak ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan na may malaking tiyan at may akay na isang bata. Ngunit tanging ang pangalan lamang nito ang lumabas bilang isang mahinang bulong mula sa kanyang lalamunan. Nagsalita si Melissa ng may matinding kaswalidad na lalong sumugat sa kayabangan ni Ricardo. Sinabi niyang wala siyang balak na harangan ang daan ng mga nagmamarunong na hari at reyna ng syudad. Binaling niya ang kanyang atensyon sa batang umiiyak at tinawag itong Joy. Hinawakan niya ang maliit na kamay nito upang umalis. Sa pagbanggit ng pangalan, napatingin si Ricardo sa bata. Inangat ng maliit na si Joy ang kanyang muka upang silipin ang lalaking nakasuit na nakatitig sa kanila. Doon tuluyang gumuho ang mundo ng bilyonaryo. Ang mga mata ng bata, ang hugis ng kanyang panga, ang tiyak na kurba ng kanyang mga kilay. Parang tinitingnan ni Ricardo ang isang lumang litrato ng kanyang sarili noong siya ay bata pa. Ang matatalim at maiitim na matang iyon ay kanyang-kanya. Walang dudang dugo at laman niya ang batang nasa harapan niya. Akmang hahakbang si Ricardo upang hawakan ang bata, ngunit mabilis na itinago ni Melissa si Joy sa likuran niya. Ang blangkong mukha ni Melissa ay napalitan ng bangis ng isang inang leon na nagpoprotekta sa kanyang anak mula sa isang mapanganib na hayop. Binalaan niya si Ricardo ng may matalim na boses. Sinabi niyang huwag na huwag itong magkakamaling hawakan o tingnan man lang ang kanyang anak dahil ang mga katulad niyang walang kaluluwa ay walang karapatang dumikit sa kanila. Gigil na lumapit si Vanessa at hinawakan ang braso ni Ricardo. Nagbabanta siya na ipapatawag ang pinuno ng mall. Ngunit bago pa siya tuluyang sumigaw, iwinasiwas ni Ricardo ang kamay niya at binaliwala ang mga sinasabi nito. Ang isip ng bilyonaryo ay bumalik ng mas mabilis pa sa isang calculator. Kung ang bata ay 3 taong gulang na malinaw na ipinagbubuntis na ito ni Melissa bago niya ito itinapon palabas ng kanilang tahanan. O marahil bago sila pumirma sa annulment. Ang lahat ng petsa ay nakakatakot na eksakto. Sinubukan ni Ricardo na ipagsiksikan ang kasinungalingan. Sinabi niya na siniguro ng mga medikal na doktor na siya ay baog at walang silbi para sa imperyo. Tumawa si Melissa ng mahina, ngunit isang tawang nakamamatay, isang tunog na umalingaw-ngaw sa mga dingding ng mall bilang isang panunuya. Sinagot siya ni Melissa ng walang anumang pagsisisi o takot. Pinapaalala kay Ricardo na ang mga doktor na pinaniwalaan niya ay hindi tapat, kundi binili ng salapi at impluwensya ng pamilya ng babaeng hawak-hawak niya. Idinagdag niya na tama nga ang naging palagay niya na ang katawan niya ay walang problema. Ang lason ay nasa kasama niya. Tumalikod si Melissa nang hindi man lang lumingon sa galit na asawa at naglakad palayo habang inaalalayan ng bata. Pinanood ni Ricardo kung paanong ang pamilya na pinapangarap niyang buuin ay lumakad palabas ng kanyang buhay, nag-iwan ng isang malaking katanungan na naglalagay ng lason sa kanyang isipan. Sa sandaling iyon, naririnig niya ang mga pangiinsulto ni Vanessa kay Melissa na tinatawag ang mag-ina na mga basurang nakakapagpaparami tulad ng mga insekto at biglang nagising ang galit sa kanyang dugo. Ang lahat ng petsa, ang mukha ni Joy, ang kanyang tiyan na 8 buwang buntis. Ang lahat ng ito ay hindi nangyari dahil sa simpleng himala. May gumawa ng kasalanang pagbabayaran ng dugo. Habang nakatayo roon at ang malamig na sorbetes ay unti-unting kumakata sa kanyang makintab na sapatos, alam ni Ricardo na hindi lang simpleng pagkakamali ang nangyari. Nakatitig siya sa kawalan isang malalim na puot ang namumuo sa kanyang mata, ang parehong nakamamatay na tingin na ginagamit niya
upang sirain ang mga kalaban sa negosyo. Ang mga lihim na tinago ng 3 taon ay kailangan na niyang bungkalin. May mangyayaring malagim na pagtutuos at mag-uumpisa ito ngayong gabi. Ang malawak na penthouse ni Ricardo sa gitna ng Bonifacio Global City ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Ngunit sa gabing iyon, pakiramdam niya ay isa itong malamig at masikip na hawla. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin na bintana. Mula sahig hanggang kisame, hawak ang isang kopita ng mamahaling alak. Sa ibaba niya ay ang nagkikislapang ilaw ng Maynila, ang walang patid na pag-usad ng mga sasakyan na nagmimistulang mga gintong alitaptap. Ngunit ang tanging nakikita ng bilyonaryo sa refleksyon ng madilim na salamin ay ang mukha ng batang babae sa mall. Ang hugis ng mga matang iyon ang tiyak na kurba ng panga at ang matapang na titig na hindi man lang kumurap ng harapin siya nito. Dugo niya, laman niya. Parang tinitingnan ni Ricardo ang isang lumang litrato ng kanyang sarili noong siya ay bata pa na inilagay sa mukha ng isang batang may suot na simpleng damit. 3 taon. Paulit-ulit na naglaro sa kanyang isipan ang numero habang humihigpit ang hawak niya sa kopita. 3 taon at ilang buwan na ang nakalilipas ng pilitin niyang papirmahin si Melissa sa mga papeles ng annulment. Tandang-tanda pa niya kung paano lumuhod ang kanyang asawa sa mismong sahig ng marmol na kinatatayuan niya ngayon. Nakamakaawa si Melissa umiiyak ng tuloy-tuloy habang pilit na kinakapit ang kanyang mga kamay sa binti ni Ricardo. Sinabi nito na hindi basehan ang pagkakaroon ng anak upang sukatin ang kanilang pagmamahalan, na maaari silang mag-ampon o kaya ay maghintay pa. Ngunit dahil sa labis na pagpapahalaga ni Ricardo sa kanyang imperyo at sa walang awang presyon ng matatandang miyembro ng Board of Directors na nag-aabang ng tagapagmana, itinaboy niya ang tanging babaeng nagmahal sa kanya ng totoo. Tinalikuran niya ito na parang isang kumpanyang nalugi. Tinawag niya itong walang silbi dahil sa isang papel mula sa ospital na nagsasabing baog ito. Kung ang batang nagngangalang Joy ay 3 taong gulang na at kasalukuyang 8 buwang buntis muli, si Melissa walang dudang nabasag ang lahat ng batas ng medikal na ipinangako sa kanya noon. Ibig sabihin, dala-dala na ni Melissa ang kanilang anak nang palayasin niya ito nang walang kalaban-laban sa gitna ng gabi. Ang sakit ng pagkarealisa ay tila isang punyal na unti-unting ibinabaon sa kanyang dibdib. Naputol ang kanyang malalim at madilim na pag-iisip nang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Vanessa na nakasuot ng manipis at mamahaling pantulog na seda. Hawak nito ang isang baso ng champagne at tila walang pakialam sa namumuong bagyo sa loob ng silid. Patuloy ito sa pagrereklamo tungkol sa mga bulaklak na kailangan pang iangkat mula sa Europa para sa gaganaping marangyang kasal nila sa susunod na buwan. Ikinumpas ni Vanessa ang kanyang kamay sa hangin habang nagsasalita tungkol sa kung paano sila dapat magmukhang perpekto sa harap ng mga politiko at kapwa bilyonaryo na dadalo sa kanilang anibersaryo. Para kay Vanessa, ang lahat ay isang malaking palabas ng kapangyarihan at yaman. Ang pagtingin sa mga taong nasa ibaba niya ay isang libangan. Lumapit si Vanessa sa likuran ni Ricardo at inirapan ng kawalan habang binabanggit muli ang nangyari sa mall. Sinabi niyang hindi niya lubos maisip kung paano nagkaroon ng lakas ng loob ang isang basurang katulad ni Melissa na maglakad sa ganoong lugar at ipagmalaki ang maruming pamumuhay nito. Idinagdag pa ni Vanessa na malamang ay nakipagsiping ito sa isang ordinaryong trabahador pagkatapos palayasin o baka ampon lang ang bata upang makahingi ng awa at atensyon. Sa tono ng panunuya binigyang diin ni Vanessa na alam naman nilang lahat ang katotohanan mula pa sa San Lucas Medical Center. Ipinaalala niya kung paano mismong si Dr. Arturo, isa sa pinakakilalang doktor sa bansa, ang nagpatunay at nagbigay ng selyadong diagnosis na ang katawan ng babaeng iyon ay tuyo at walang anumang kakayahang magbigay ng tagapagmana. Ang mga salitang San Lucas at Dr. Arturo
ay tila nagsilbing posporo na itinapon sa nag-aalab na isipan ni Ricardo. Ang bilyonaryo na hindi kailanman naluloko sa mga negosyo, ang lalaking nakakabasa ng anumang panlilinlang sa mga kontrata ay biglang nakakita ng isang napakalaking butas sa kanyang sariling buhay. Isang matinding galit ang sumabog sa kanyang sistema nang mapagtanto niyang ang siyensya ay hindi nagsisinungaling, ngunit ang tao ay nabibili nang hindi nakakapagsalita. Dahil sa nag-uumapaw na puot at panghihinayang ibinato ni Ricardo, ang hawak niyang kopita ng buong lakas. Isang nakakabinging basag ang malingaw-ngaw ng magkadurog-durog ang kristal na baso nang tumama ito sa mamahaling marmol na dingding. Ang kulay gintong alak ay tumalsik at mabilis na dumaloy pababa sa sahig. Napaatras ng mabilis si Vanessa, ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay sa matinding gulat. Ang champagne na hawak niya ay muntik na ring mabitawan habang nanginginig siyang nakatingin sa lalaking ngayon ay mukhang halimaw na handang pumatay. Hinarap siya ni Ricardo. Ang kanyang mga mata na karaniwang malamig at kalkulado ay ngayon ay nanlilisik na parang dalawang nag-aapoy na uling. Ang boses ng bilyonaryo ay mababa ngunit puno ng lason at panganib. Inutusan niya itong huwag nang ibuka ang kanyang bibig upang banggitin ang pangalan ni Melissa. Binalaan niya si Vanessa na lumabas ng silid sa sandaling iyon bago pa man may mangyaring masama sa pagitan nila. Halos madapa si Vanessa sa pagmamadaling lumabas ng kwarto. Ang kanyang kayabangan ay mabilis na natunaw dahil sa takot. Naiwan si Ricardo na nanginginig ang mga kamao sa gitna ng tahimik na silid. Ang ugat sa kanyang leeg at braso ay lumitaw sa tindi ng pagpipigil ng emosyon. Agad na humakbang si Ricardo patungo sa kanyang pribadong opisina sa loob ng penthouse. Binuksan niya ang unang drawer ng kanyang mesa nang may matinding puwersa at kinuha ang isang itim na telepono na walang tracking system. Ginagamit lamang niya ito para sa mga operasyong labas sa batas at upang makipag-ugnayan sa mga taong gumagalaw sa dilim. Nagdial siya ng numero. Pagkatapos ng ikatlong pagring, isang malalim at magaspang na boses ang sumagot sa kabilang linya. Inutusan ni Ricardo si Leo, ang kanyang pinakamagaling na investigador, na ihinto ang lahat ng sinusundan nitong kaso sa korporasyon. Binigyan niya ng direktiba si Leo na pasukin ang pribadong database ng San Lucas Medical Center, particular ang mga nakatagong file at bank accounts ni Dr. Arturo mula 3 taon na ang nakararaan. Nang balaan siya ng investigador na ang pagpasok sa server ng isang malaking ospital ay labag sa batas at aabuti ng ilang araw upang hindi mag-iwan ng bakas, mas lalong tumigas ang boses ni Ricardo. Sinabi niyang babayaran niya ito ng kahit magkanong halaga, kahit abutin pa ito ng daan-daang milyon, makuha lamang niya ang katotohanan bago sumikat ang araw. Ipinangako ni Ricardo na kung may naglaro sa kanyang buhay, susunugin niya ang buong Maynila pababa sa abo para lang maghiganti. 3:00 ng madaling araw nang bumukas ang mabigat na pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Leo na may dalang isang makapal na itim na folder. Ang mukha ng investigador ay seryoso at walang emosyon, ngunit ang bigat ng kanyang mga hakbang ay nagpapahiwatig ng isang kasuklam-suklam na balita. Nang walang anumang salita, ibinaba niya ang folder sa ibabaw ng makinis na mesa ni Ricardo. Tahimik na binuksan ni Ricardo ang mga dokumento. Bumungad sa kanya ang orihinal na resulta ng laboratorio ni Melissa na nakuha mula sa isang nakatagong server sa Switzerland. May petsa itong 3 araw bago siya pilitin ng doktor na hiwalayan ang kanyang asawa. Nakasaad sa huling pahina ng papel na ang sistema ng reproduksyon ni Melissa ay nasa perpektong kondisyon at wala itong anumang problema sa pagbuo ng bata. Tila inubos ang hangin sa baga ni Ricardo. Ang lahat ng luha ni Melissa, ang pagtanggap nito ng panlalait na siya ay baog, at ang pagtapon niya rito sa kalsada na parang basura ay nakatuntong sa isang napakalaking kasinungalingan. Wala itong sakit. Hinding-hindi ito naging baog. Ngunit ang tuluyang bumasag sa kaluluwa ng bilyonaryo ay ang ikalawang pahina na inilabas ni Leo mula sa folder. Isa itong kopya ng bank statement
mula sa isang nakatagong account sa ibang bansa. Malinaw na nakasulat na 2 araw pagkatapos ilabas ang pekeng resulta ng pagkabaog ni Melissa. May 50 milyong piso na pumasok sa bank account ni Dr. Arturo. At sa pinakailalim ng papel, nakalimbag ang pangalan ng nagpadala ng pera upang bilhin ang konsensya ng doktor at sirain ang kanyang pamilya. Ito ay mula sa pinansyal na pondo na pagmamay-ari ni Vanessa. Ang babaeng natutulog sa kabilang kwarto ang mismong bumili sa kalungkutan at pagkawasak ng buhay ni Ricardo. Ang araw ay sumikat sa paraisong isla ng Boracay, ngunit walang bakas ng init o liwanag sa loob ng pribadong jet na pababa sa paliparan ng Katiklan. Nakaupo si Ricardo sa kanyang leather na upuan, ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato at ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng mga bagyong walang katapusan. Sa buong biyahe hindi siya nagsalita, hindi kumurap at walang ininom ni isang patak ng tubig. Ang hawak lamang niya ay ang itim na folder na naglalaman ng kasamaan ng 2 taong sumira sa kanyang buhay. 3 taon na ang nakararaan. Sa kabilang banda ng Boracay, sa isang eksklusibong bahagi ng isla, kung saan ang puting buhangin ay pino at ang dagat ay kumikinang na parang asul, na kristal, nagpapahinga si Dr. Arturo. Ang matandang doktor ay nakahiga sa isang mamahaling silya sa tabi ng infinity pool ng kanyang malawak na resort. Nakasuot siya ng puting linen na polo na nakabukas sa dibdib, may suot na mamahaling salamin sa araw at hawak ang isang baso ng pinalamig na cocktail. Pagkatapos matanggap ang 50 milyong piso, maaga siyang nagretiro at namuhay bilang isang hari, malayo sa mga pasyente at sa anumang problema sa syudad. Subalit ang kanyang perpektong umaga ay biglang nagdilim. Isang napakalaking anino ang humarang sa sikat ng araw. Ibinaba ni Dr. Arturo ang kanyang salamin sa araw at kinunot ang noo, handa ng sigawan ang kanyang mga tauhan dahil sa panggagambala. Ngunit sa halip na mga tauhan ang bumungad sa kanya, ay 3 lalaking nakasuot ng itim na suit. 2 sa mga ito ay malalaking bantay na mukhang handang pumatay anumang oras. At sa gitna nila, nakatayo si Ricardo. Ang bilyonaryo ay hindi nakasuot ng pang-beach. Suot pa rin niya ang kanyang itim na suit mula kagabi. Ang kanyang kurbata ay medyo maluwag at ang mga ugat sa kanyang leeg ay malinaw na nakabakat dahil sa pagpipigil ng matinding galit. Ang hangin sa paligid nila ay biglang bumigat at naging malamig. Nanginginig na ibinaba ng doktor ang kanyang baso sa maliit na mesa. Ang kanyang mukha ay agad na nawala ng kulay, mas maputla pa sa buhangin ng isla. Sinubukan niyang ngumiti at bumati kay Ricardo na tinatanong kung anong ginagawa ng isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao sa Maynila. Sa kanyang simpleng pahingahan, sinabi niyang wala siyang natanggap na balita tungkol sa pagbisitang ito. Hindi sumagot si Ricardo gamit ang mga simpleng salita. Sa isang mabilis at mabangis na kilos, humakbang siya palapit. Hinablot niya ang kwelyo ng puting linen na polo ni Dr. Arturo. Sa sobrang lakas ng bilyonaryo at tindi ng kanyang galit, napaangat mula sa silya ang matandang doktor na parang isang walang bigat na manika. Kasabay nito, ginamit ni Ricardo ang kanyang kabilang kamay upang ihagis ng buong lakas ang pilak na tray ng mga pagkain at inumin na nasa mesa. Ang tray kasama ang baso ng cocktail, mga mamahaling prutas at tinapay ay tumilapon at nagkalat sa makinis na sahig na bato sa gilid ng pool. Ang ilang piraso ng bubog ay tumama sa mga paa ng doktor. Nangisay sa takot si Dr. Arturo. Ang kanyang mga paa ay halos hindi na sumayad sa sahig habang nakabitin siya sa mahigpit na pagkakahawak ni Ricardo. Nagsusumamo ang doktor, tinatanong kung ano ang kanyang ginawang kasalanan at kung bakit ganito ang pagtrato sa kanya. Pilit niyang ipinagtanggol ang kanyang sarili, nagsasabing baka may mali lang itong pagkakaintindi na isa siyang iginagalang na propesyonal at hindi dapat sinasaktan. Ngunit ang boses ni Ricardo ay isang mababang ungol mula sa kailaliman ng impyerno.
Sinabi niyang alam na niya ang tungkol sa lihim na server sa Switzerland. Alam na niya ang tungkol sa peking diagnosis ng pagkabaog ng kanyang asawang si Melissa. At alam na niya ang tungkol sa 50 milyong piso na ipinasok sa bangko nito 2 araw pagkatapos sirain ang kanyang pamilya. Parang binuhusan ng kumukulong tubig ang doktor. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding panlulumo. Nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod at bumagsak ang bigat ng kanyang katawan pababa. Binitiwan siya ni Ricardo nang walang pag-iingat na nagdulot upang bumagsak ang matandang doktor nang malakas at lumuhod sa ibabaw ng matigas na sahig malapit sa mga basag na salamin. Hinarap ni Ricardo ang nanginginig na doktor at naglabas si Leo ang investigador ng isang maliit na video camera na may nakakabit na tripod. Ipinatong ni Leo ang camera sa gilid ng mesa at itinutok mismo sa namumutlang mukha ni Dr. Arturo. Nang makita ang camera, lalong nanginig ang matanda. Lumuhod ng bahagya si Ricardo upang pantayan ang mukha ng naguguluhang doktor. Ang amoy ng takot at pag-amin ay pilit na itinatago sa likod ng mamahaling pabango ng matanda. Binalaan ni Ricardo ang doktor na mayroon lamang itong 1 minuto upang simulan ang pagkukwento sa camera. Binalaan niya ito na kung may itatago o kung hindi ito magsasalita ng buong katotohanan tungkol kay Vanessa, siya mismo ang maglulunod dito sa infinity pool kasama ang mga pabigat sa paa. Nagkandara pa si Dr. Arturo sa pag-iyak. Tumingin siya sa malamig na lente ng kamera at pagkatapos ay sa nagliliyab na mga mata ng bilyonaryo. Wala na siyang kawala. Ang kanyang marangyang buhay na binili ng kasinungalingan ay nagwakas na. Huminga siya ng malalim at nanginginig na sinimulan ng kanyang pag-amin. Ayon sa nanginginig na boses ng doktor, lumapit sa kanya si Vanessa 1 linggo bago lumabas ang huling resulta ng laboratorio ni Melissa. Alam ni Vanessa na sabik si Ricardo at ang board of directors na magkaroon ng tagapagmana upang manatili sa kapangyarihan ang imperyo. Pagkatapos dumating ang malaking katotohanan na tuluyang sumira sa huling hibla ng katinuan ni Ricardo. Sinabi ng doktor na hindi lamang perpekto ang kalusugan ni Melissa, kundi ng mga panahon din iyon lumabas sa mga pagsusuri na si Melissa ay 5 linggo nang nagdadalang tao. Buntis na si Melissa bago pa man niya ito palayasin. Napatigil sa paghinga si Ricardo. Ang tunog ng mga alon sa dalampasigan ay naglaho. Buntis, 5 linggo. Hindi lang niya pinalayas ang isang inosenteng asawa. Itinapon niya sa kalsada ang kanyang asawang nagdadala ng kanyang sariling anak. At alam ito ni Vanessa. Alam ito ng doktor na nasa harapan niya. Magkasabwat ang 2 demonyong ito upang sirain ang pamilya na nasa sinapupunan pa lamang upang maprotektahan ang interes at kayamanan ni Vanessa at ng pamilya nito. Patuloy sa pagmamakaawa ang doktor sinasabing inalok siya ng 50 milyong piso upang burahin ang ultrasound, baguhin ang mga numero ng hormones at mag-issue ng peking sertipiko na nagsasabing si Melissa ay baog at walang kakayahang magkaanak. Hiningi nito ang kapatawaran ni Ricardo. Isinisisi ang lahat sa pagkabulag sa malaking halaga ng pera at sa impluwensya ni Vanessa. Tumayo si Ricardo nang dahan-dahan. Ang kanyang katawan ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa isang matinding kalungkutan, panghihinayang at poot sa sarili na pinagsama-sama sa isang mapanirang emosyon. Nakakasuka para sa kanya na siya ang naging mitya ng sarili niyang impyerno dahil naniwala siya sa kasinungalingan at kayabangan. Mismong siya ang pumatay sa kanyang kaligayahan, ngunit hindi siya ang naging arkitekto. Inutusan niya si Leo na itigil ang pag-record. Tahimik na binunot ni Leo ang memory card mula sa kamera. Nang tingnan muli ni Ricardo ang doktor, ang mga mata nito ay punong-puno ng panlulumo. Ang boses ng bilyonaryo ay mas malamig pa kaysa sa yelo, nagsasabing ang lahat ng luho nito ay tapos na. Sinabi niyang ipapadala niya ang video sa medical board sa gobyerno at sa lahat ng awtoridad bago pa man siya makarating ng Maynila. Ang doktor na nakaluhod sa harapan niya ay mamamatay sa loob ng kulungan.
Umalis si Ricardo kasama ang kanyang mga bantay nang hindi na lumilingon pa iniiwan ang matandang doktor na umiiyak sa gitna ng kanyang palasyong gawa sa buhangin. Pagsapit ng gabi sa Maynila, madilim ang kabuuan ng penthouse. Pumasok si Ricardo sa malaking kwarto kung saan payapang natutulog si Vanessa sa gitna ng mamahaling kama. May suot na silk eye mask, walang malay na siya ay isinumpa na. Nakatayo si Ricardo sa paanan ng kama, tinititigan ang babaeng halimaw na sumira sa buhay ng tanging babaeng nagmahal sa kanya. Isang malaking palabas ang nakatakdang mangyari kinabukasan. Ang gaganaping anniversary at engagement gala na dinaluhan ng daan-daang maimpluwensyang tao, politiko at media ang magiging plataporma ng paghuhukom. Pinigil ni Ricardo ang kanyang nanginginig na mga kamao. Nagpapasya na ipagugunitan niya sa babaeng ito kung ano ang pakiramdam ng maging walang-wala. Bukas ng gabi, ilulubog niya si Vanessa at ang buong angka nito sa kumukulong kumunoy ng kahihiyan. At hindi niya gagamitin ang batas. Gagamitin niya ang eksaktong entablado na ginawa nito upang maghari-harian. Ang kasamaan ay babayaran ng matinding pagkasira. Ang Grand Ballroom ng isang kilalang 5-star hotel sa Makati ay nagniningning na parang isang kaharian. Ang tatlong naglalakihang chandelier na gawa sa purong kristal ay naghahasik ng mainit at ginintuang liwanag sa buong bulwagan. Aabot sa 500 panauhin ang dumalo mga politiko, bilyonaryong negosyante, kilalang personalidad at mga miyembro ng alta lipunan. Lahat sila ay nakasuot ng mga mamahaling damit na idinisenyo ng mga sikat na pangalan sa industriya. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at pinaghalong amoy ng inihaw na karne at truffle. Ito ang pinakamalaking pagdiriwang ng taon, ang anibersaryo ng pagkakatatag ng korporasyon ni Ricardo at ang formal na pagdiriwang ng kanyang pag-iisang dibdib kay Vanessa. Sa gitna ng lahat ng ito, si Vanessa ay parang isang reyna. Nakasuot siya ng isang kumikinang na puting gown na puno ng mga diamante at perlas na humuhubog sa kanyang katawan. Ang kanyang ngiti ay perpekto abot hanggang sa kanyang mga mata habang nakikipag-usap sa mga asawa ng mga senador at mga CEO. Mahigpit siyang nakakapit sa braso ni Ricardo, ipinaparada ang bilyonaryo na parang isang tropeo ng tagumpay at kapangyarihan. Ngunit sa likod ng marangyang suit at tuwid na tindig si Ricardo ay tila isang malamig na ribulto. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ang kanyang mga mata ay madilim at hindi mabasa. Wala sa mga bisitang nakangiti sa kanya ang nakakapansin ng nag-aalab na puot sa kanyang dibdib. Habang bumabati si Vanessa at palihim na bumubulong tungkol sa kung paano sila kaiinggitan ng lahat at kung paanong ang mga basura tulad ni Melissa ay marahil naglilinis ng inodoro. Sa mga oras na yon, humigpit ang hawak ni Ricardo sa kupitan ng champagne na muntik na itong mabasag sa kanyang palad. Tumugon si Ricardo ng isang maikli at malamig na pagsang-ayon, isang boses na parang nanggaling sa kailaliman ng yelo. Nang tumunog ang mahinang pagpukpok ng pilak na tinidor sa isang baso, tumahimik ang buong ballroom. Ang ama ni Vanessa, isang sikat at mayamang politiko na nagmamay-ari ng ilan sa mga pinakamalalaking bangko sa bansa, ay tumayo sa harap ng mikropono. Nagbigay ito ng isang mahaba at mayabang na talumpati tungkol sa pagsasanib puwersa ng dalawang pinakamakapangyarihang pamilya. Ipinagmalaki nito ang pagmamahalan ni Vanessa at Ricardo at kung paanong ang kasal na ito ay magpapalawak ng kanilang impluwensya sa buong Asya. Nagtapos ang talumpati sa isang masiglang palakpakan mula sa mga bisita. Ngumiti ng matamis si Vanessa at bahagyang itinulak si Ricardo upang kunin ang mikropono. Inaasahan ng lahat ang isang romantikong pahayag mula sa pinakamatagumpay na lalaki sa bansa. Humakbang si Ricardo patungo sa entablado. Ang katahimikan ay naging ganap. Ang lahat ng kamera at flash ng mga mamamahayag na inimbitahan ay nakatutok sa kanya. Tiningnan muna niya ang ama ni Vanessa bago dahan-dahang ibinaling ang kanyang malamig na paningin sa kanyang mapapangasawa. Nagsimulang magsalita si Ricardo. Sinabi niya na tama ang ama ni Vanessa.
Ang gabing iyon ay napaka-espesyal dahil ito ang magiging panimula ng isang bagong kabanata. Ipinagpatuloy niya na may seryoso at malalim na tono na ang isang pagsasama ay dapat na nakatayo sa isang pundasyon ng katotohanan upang ipagdiwang ang lahat ng nagawa ni Vanessa para sa kanilang kinabukasan. Naghanda siya ng isang espesyal na video. Lumapad ang ngiti ni Vanessa. Hinaplos niya ang braso ni Ricardo, inaasahang makikita ng buong Pilipinas ang mga litrato at video ng kanilang marangyang bakasyon sa Paris at mga isla sa Mediterranean. Tinaas ni Ricardo ang kanyang kaliwang kamay at pumitik. Agad na namatay ang lahat ng maliliwanag na chandelier. Ang malambing na tugtog ng orkestra ay biglang huminto. Mula sa kisame, bumaba ang isang napakalaking screen sa likod ng entablado. Inaasahan ng mga bisita ang isang romantikong tugtog, ngunit ang lumabas sa screen ay ang namumutla pawisan at nanginginig na mukha ni Dr. Arturo na nakaluhod sa gilid ng isang pool sa Boracay. Ang boses ng matandang doktor na basag sa takot ay umalingaw-ngaw sa mga speaker ng ballroom. Malinaw nitong sinabi na 5 linggong buntis si Melissa at perpekto ang kalusugan nito noong mga panahong hinihingi ni Ricardo ang annulment. Ipinagpatuloy ng doktor habang humihikbi kung paanong nag-alok si Vanessa ng 50 milyong piso upang burahin ang ultrasound, palsipikahin ang mga resulta ng hormones at iproklama sa isang opisyal na dokumento na si Melissa ay baog. Isang sabay-sabay na paghapol ng hininga ang narinig mula sa 500 bisita. Ilang kopita ng alak ang nahulog at nabasag sa marmol na sahig. Ang mga flash ng kamera ng mga mamamahayag ay biglang nag-umpisang kuminang nang walang tigil kinukuha ang pinakamalaking eskandalo ng dekada. Naging bato ang mga binti ni Vanessa. Ang kanyang nangiti ay napunit at napalitan ng matinding gulat at takot. Sinubukan niyang pigilan si Ricardo, sinisigawan itong itigil ang kasinungalingan na palabas. Ngunit magaspang na iwinaksi ng bilyonaryo ang kamay niya. Bilang pangwakas na pasabog lumitaw sa screen ang malalaking letra at numero, isang kopya ng bank statement ng pondo ni Vanessa na malinaw na nagpapakita ng 50 milyong pisong transfer sa account ng doktor 2 araw pagkatapos ilabas ang pekeng diagnosis. Isang malakas na sigaw ng puot ang kumawala mula sa lalamunan ni Vanessa. Para siyang nasisiraan ng bait na tumakbo patungo sa mga teknikal na tauhan sa gilid ng ballroom, iniuutos na patay ng screen. Ipinagsisigawan niyang lahat ng iyon ay isang montahe, isang paninirang puri, laban sa kanya. Humarap si Ricardo. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit kay Vanessa na parang isang leon na dahan-dahang kino-corner ang kanyang biktima sa harap ng daan-daang manonood. Umatras si Vanessa hanggang sa mabangga niya ang mesa kung saan nakapatong ang napakalaking wedding cake. Ang 3 palapag na cake na simbolo ng kanilang perpektong pagsasama ay bumagsak sa sahig, kumalat na parang isang puting-putik ng kahihiyan. Ang boses ni Ricardo ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng bulwagan, kasing lamig ng likidong nitrogen. Tinanong niya si Vanessa kung montage pa rin ba ang tawag sa pagpapanggap niya na baog ang babaeng minahal ni Ricardo. Isinumbat niya kung paanong itinulak ni Vanessa si Ricardo na itapon ang sarili nitong buntis na asawa sa kalsada para lamang makuha ang kanyang pera. Nagluhuran si Vanessa sa sahig umiiyak at nagsusumamo na patawarin siya. Ang kanyang mamahaling gown ay nabahira ng putik mula sa nawasak na cake. Lumapit ang ama ni Vanessa na nanginginig sa galit. Binabantaan si Ricardo. Nasisirain niya ito dahil sa ginawang paninira sa pangalan ng kanilang pamilya. Tumingin si Ricardo sa politiko. Ang kanyang mga mata ay nangako ng kamatayan. Hindi, Ginoong Montenegro, hindi mo ako sisirain dahil sinira na kita. Mo isiniwalat ni Ricardo na 1 oras bago ang piging inutusan na niya ang lahat ng kanyang korporasyon na bawiin ang lahat ng pondo at pamumuhunan mula sa mga bangko ng pamilya Montenegro. Inihayag niyang pagsapit ng Lunes opisyal ng bangkarota ang bangko nila. Napahawak sa dibdib ang mata ng politiko. Ang kanyang mukha ay kasing putla na
ng isang bangkay. Tiningnan ni Ricardo ang nakaluhod na si Vanessa na pilit na kumakapit sa kanyang mga sapatos. Itinulak niya ito palayo gamit ang dulo ng kanyang paa na parang isang basurang nakakalat sa daan. Sa huling pagkakataon, nagsalita si Ricardo sa mikropono. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo sa dilim. Kanselado ang kasal. Anunsyo niya, masiyahan kayo sa pagkain. Ang lahat ng ito ay binayaran ng dugo ng anak ko. Nang hindi na muling lumingon, bumaba si Ricardo mula sa entablado. Naglakad siya sa gitna ng pasilyo habang ang mga panauhin ay nagsitabihan na parang mga alon na hinahawi ng kanyang presensya. Iniwan niya ang nakakasukang karangyaan, ang walang tigil na pag-flash ng mga kamera, ang mga sigaw ni Vanessa, at ang pagtangis ng kanyang ama. Lumabas siya sa malamig na hangin ng gabi sa Makati. Ang apoy sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa sa anumang yaman na kanyang naipon. Ang mga halimaw ay nawasak na. Ngayon, ang tunay na hamon ay magsisimula. Kailangan niyang magtungo sa Marikina. Kailangan niyang harapin ang pinakamabigat na hukom sa lahat ng babaeng siya mismo ang nagwasak at bawiin ang anak na ninakaw sa kanya. Ang mamahaling Mercedes S-Class ni Ricardo ay tila isang itim na hiyas na naligaw sa gitna ng mga makikitid at magagaspang na kalsada ng Marikina. Ang bawat metro na tinatahak ng sasakyan ay isang malaking agwat mula sa maluluwag at malilinis na daan ng Bonifacio Global City. Dito ang mga bahay ay magkakadikit, ang mga damit ay nakasampay sa mga bintana at ang ingay ng mga batang naglalaro sa kalye ay humahalo sa tunog ng mga tricycle at nag-aaway na aso. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang maliit at lumang talyer. Dennis Auto Repair ang nakapinta sa isang yuping-yuping karatula sa itaas ng garahe. Ang amoy ng langis gasolina at nasusunog na metal ay nanunuot sa hangin. Para kay Ricardo, nasanay sa amoy ng katad at mamahaling pabango ang lugar na ito, ay parang isang dayuhang planeta. Bumaba siya ng sasakyan, ang kanyang sapatos na nagkakahalaga ng ₱250,000 ay agad na natapakan ang maalikabok na semento. Inayos niya ang kanyang mamahaling suit na tila ba isang kalasaglaban sa karumihan ng paligid. Ang mga kapitbahay na nakatambay sa mga tindahan ay napatingin sa kanya nagbubulungan tungkol sa kung sinong mayaman ang nawala at napadpad sa kanilang barangay. Pumasok si Ricardo sa talyer nang walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga yapak ay marahas na tumunog sa sahig na may mga batik-batik na langis. Sa ilalim ng isang lumang Toyota, may isang lalaking nakahiga sa isang gumugulong na higaan, abala sa pag-aayos ng makina. Ang tunog ng mga bakal na kasangkapan ay umalingaw-ngaw sa maliit na espasyo. Nang mapansin ng lalaki ang anino ng isang nakatayong figura, dahan-dahan itong dumausdos palabas. Tumayo ito, pinupunasan ng kanyang mga kamay na puno ng itim na grasa sa isang maruming basahan. Siya si Dennis. Mas matangkad ng bahagya kay Ricardo, malapad ang mga balikat at ang kanyang simpleng asul na overalls ay puno ng mga mantsa ng langis at pawis, mga marka ng isang marangal na trabaho. Hindi man lang ngumiti si Dennis nang makita ang bisita. Ang kanyang mga mata ay matalimpuno ng pagbabantay at paghamon. Walang bakas ng takot o paghanga sa mayamang lalaking nasa harapan niya. Nagsalita si Dennis ng may malalim at magaspang na boses na nagsasabing sarado na ang kanilang talyer para sa mga hari at reyna na galing sa malalayong kaharian. Malamig niyang tinanong kung ano ang kailangan ni Ricardo. Ipinapaalala na naging malinaw na ang usapan nila sa pamamagitan ni Melissa. Hindi sumagot si Ricardo. Sa halip, kinuha niya mula sa loob ng kanyang suit ang isang tseke at isang gintong pluma. Ipinatong niya ang tsekeng blangko sa ibabaw ng maruming hood ng sasakyang inaayos ni Dennis. Isang kilos na puno ng kayabangan at pangmamaliit. Nagsimula siyang magsalita, ang kanyang tono ay kasing lamig ng yelo. Tinawag niyang isang taong praktikal, si Dennis. Sinabi niyang pareho silang lalaki na marunong magbilang. Ipinunto niya kung gaano kaliit ang kinikita nito sa talyer, halos hindi sapat
para sa isang babaeng malapit ng manganak at sa isang batang lumalaki. Nag-alok si Ricardo ng 10 milyong piso, walang buwis na ililipat sa account ni Dennis sa loob lamang ng 1 oras. Hindi kumurap si Dennis. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling matigas na parang bato. Ang kailangan mo lang gawin ay pirmahan ang pagpapawalang bisa sa pag-aampon mo kay Joy. Pagpapatuloy ni Ricardo na lumapit pa ng isang hakbang, naniniwalang hawak na niya ang tagumpay. Kunin mo ang pera, ibigay mo kay Melissa. At sa bago ninyong anak ang buhay na hindi mo maibibigay. At isauli mo sa akin ang anak ko. Lahat tayo ay manano. Pagkatapos ng isang mahabang katahimikan, isang tuyo at mapanuyang tawa ang kumawala mula sa dibdib ni Dennis. Ibinaba niya ang hawak na basahan at tiningnan si Ricardo mula ulo hanggang paa na parang isang kahabag-habag na pulubi. 10 milyon, bulong ni Dennis, umiiling na parang hindi makapaniwala. Napakaliit ng tingin mo sa sarili mo, Ricardo. Ang tanging yaman mo lang talaga ay pera. Sa isang mabilis na kilos humakbang si Dennis at sinunggaban ng kwelyo ng mamahaling suit ni Ricardo. Ang marurumi at magagaspang niyang kamay ay bumaon sa malinis at pinong tela. Ang amoy ng langis at pawis mula kay Dennis ay sumampal sa mukha ng bilyonaryo na lalong nagpatindi sa kanyang galit at pandidiri. Sa tingin mo ba, nabibili ang pagiging ama? Umungol si Dennis, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding puot. Ako ang humawak sa kamay ni Melissa tuwing umiiyak siya sa gabi dahil sa mga sugat na iniwan mo sa kanya. Ako ang nagturo kay Joy na maglakad sa pasilyo ng maliit naming apartment. Ako ang nagpuyat ng 5 gabi para lang punasan ang noo niya ng basang bimpo noong nilagnat siya habang ikaw ay abala sa pagbili ng mga yate at pakikipagtalik sa kabit mo. Itinulak ni Dennis si Ricardo ng buong lakas. Nawalan ng balanse ang bilyonaryo na hindi sanay sa pisikal na karahasan at bumagsak siya sa isang tumpok ng mga luma at maruruming gulong sa gilid. Isang malakas na kalabog ang umaling-awngaw sa buong talyer. Bago pa man makatayo si Ricardo, mabilis na kinuha ni Dennis ang isang balde na puno ng maruming tubig na ginamit sa paghuhugas ng sasakyan. Ang tubig ay kulay abo malabo at may mga lumulutang na piraso ng grasa at dumi. Walang anumang babala, ibinuhos ni Dennis ang buong laman ng balde sa nakaupong si Ricardo. Ang marumi at mabahong tubig ay bumuhos sa kanyang ulo, dumaloy sa kanyang buhok, sa kanyang muka, at binasa ang kanyang suit na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang lamig at dumi ng tubig ay isang matinding sampal ng kahihiyan sa isang lalaking ang buong pagkatao ay nakabatay sa kapangyarihan at perpektong imahe. Kinuha ni Dennis ang tseke at pluma mula sa hood ng kotse at ibinato ito sa dibdib ng basang-basang bilyonaryo. Ikaw ang nagtanim ng binhi pero ako ang nag-alaga sa bulaklak. Mariing sabi ni Dennis, itinuturo ang basang-basa na si Ricardo gamit ang kanyang lave na puno ng grasa. Si Joy ay anak ko at si Melissa ay asawa ko at walang sapat na pera sa buong mundo para bilhin ang pamilya ko. Nang mga sandaling iyon, isang boses ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Dennis, anong nangyayari dito? Nakatayo sa bukana ng talyer si Melissa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat habang tinitingnan ang eksena ang kanyang asawa na nanginginig sa galit at si Ricardo, ang makapangyarihang bilyonaryo na nakalupasay sa sahig basang-basa sa maruming tubig at mukhang isang talunang aso. Tinangka ni Ricardo na magsalita, na ipaglaban ang kanyang karapatan, ngunit inunahan siya ni Melissa ng isang huling nakamamatay na suntok. Huwag mong kalimutan, Ricardo. Sabi ni Melissa, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matalas na parang isang patalim. Bago mo ipagpilitan ang karapatan mo bilang ama, alalahanin mo ang dokumentong pilit mong pinapirmahan sa akin. 3 taon na ang nakalilipas. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Ricardo. Ang waiver of paternal rights and claims, pamba. Pagpapatuloy ni Melissa, ang dokumentong nagsasabi na
Itinatatwa mo ang anumang karapatan, obligasyon o koneksyon sa sinumang anak na maaaring isilang mula sa akin para lang protektahan ang yaman mo mula sa isang baog na asawa. Ikaw mismo ang pumirma sa sentensya mo. Parang isang bomba ang sumabog sa harap ni Ricardo. Ang mismong batas na ginamit niya para protektahan ang kanyang pera ang siya ngayong legal na pader na naghihiwalay sa kanya mula sa kanyang sariling anak. Siya mismo ang gumawa ng kanyang kulungan. Naiwan si Ricardo na nakatayo tumutulo ang maruming tubig mula sa kanyang damit habang ang mag-asawa ay dahan-dahang pumasok sa kanilang simpleng tahanan. Sa likod ng talyer, iniiwan siyang mag-isa sa gitna ng kanyang pagkawasak. Ang kanyang pera, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang mga abogado, lahat ay walang silbi. Natalo siya at sa sandaling iyon sa gitna ng amoy ng langis at kahihihiyan, alam niyang hindi pa tapos ang digmaan. Nagsisimula pa lamang ito. Ang biyahe pabalik sa kanyang tore ng kapangyarihan ay isang malabong bangungot para kay Ricardo. Ang amoy ng maruming tubig at langis ay nanunuot sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan, isang permanenteng paalala ng kanyang matinding pagkatalo at kahihiyan. Bawat paghinto sa trapiko ay isang pagkakataon para sa mga taong nasa labas na sulyapan ang makapangyarihang bilyonaryo na ngayon ay mukhang basang sisiw. Ang kanyang perpektong buhok ay nagkalat at ang kanyang suit na nagkakahalaga ng isang mansyon ay nabahira ng dumi na hindi na kailanman matatanggal. Pagdating niya sa kanyang opisina, sa pinakatuktok na palapag ng Santa Cruz Tower, isang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang kanyang mga sekretarya at empleyado ay napayuko sa takot. Iniiwasan ang kanyang nag-aapoy na mga mata. Nagkulong si Ricardo sa kanyang opisina at sa loob ng sumunod na 2 oras ang tanging maririnig mula sa loob ay ang mga tunog ng mga bagay na binabato, nababasag at ang malalakas na sigaw ng isang lalaking nasisiraan ng bait. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto. Lumabas si Ricardo na may bagong damit na, ngunit ang kanyang mukha ay mas madilim pa kaysa dati. Ipinatawag niya ang kanyang pinakamagagaling na abogado. Sa loob ng meeting room na may tanawin ng buong syudad, ipinahayag niya ang kanyang bagong utos. Hindi ko na kailangan ng anak ko. Malamig niyang sinabi na ikinagulat ng lahat. Ang gusto kong makita ay ang pagbagsak ng lalaking yon. Sirain ninyo siya. Ang mga abogado na sanay sa mga legal na labanan sa korporasyon ay nagkatinginan, ngunit ang pera ni Ricardo ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa kanilang konsensya. Sa loob lamang ng 24 na oras, isang sistematikong pag-atake ang inilunsad laban kay Dennis. Una, isang grupo ng mga inspektor mula sa munisipyo ang biglang dumating sa kanyang talyer, naghahanap ng mga paglabag sa permit na hindi naman totoo. Pinatawan siya ng napakalaking multa dahil sa mga pekeng violation mula sa maling pagtatapon ng langis hanggang sa hindi pagsunod sa mga zoning law na bigla na lang umiral. Pagkatapos ang kanyang mga pinagkakatiwalaang supplier ng mga piyesa ng sasakyan na matagal na niyang kasosyo ay biglang tumangging magbenta sa kanya. Walang paliwanag, walang dahilan. Lahat sila ay biglang nakatanggap ng mas magandang alok mula sa isang malaking korporasyon na pag-aari ni Ricardo na nagbabantang puputulin ang kontrata sa kanila kapag nakipag-ugnayan pa sila sa maliit na talyer sa Marikina. Nawalan ng supply si Dennis. Ang mga sasakyang kailangan niyang ayusin ay nakatambak na lang sa kanyang garahe. Ang kanyang mga kliyente ay nagsimulang magreklamo. Ang kanyang maliit na negosyo na itinayo niya mula sa dugo at pawis ay dahan-dahang pinapatay. Ang kamay na bakal ni Ricardo ay hindi nakikita, ngunit ang epekto nito ay parang isang laso na kumakalat sa lahat ng aspeto ng buhay ni Dennis. Inakala ni Ricardo na ang gutom at desperasyon ay magtutulak kay Dennis na lumuhod at isuko si Joy, ngunit hindi niya inaasahan ang isang kalaban na mas mabangis, mas desperado at mas walang konsensya kaysa sa kanya. Samantala, sa isang madilim at marangyang mansyon sa Forbes Park, ang mundo ni Vanessa ay gumuho na. Ang kanyang mga credit card ay hinarangan.
Ang anunsyo ng pagkansela ng kasal ay naging pambansang balita. Ang kanyang pangalan at ang pangalan ng kanyang pamilya ay naging katatawanan sa altalipunan. Ang kanyang ama ay nagkulong sa opisina, sinusubukang iligtas ang kanilang bangko mula sa tiyak na pagbagsak, ngunit huli na ang lahat. Nakatayo si Vanessa sa harap ng isang salamin na kasing laki ng pader sa kanyang walk-in closet. Napapaligiran siya ng daan-daang damit sapatos at alahas na ngayon ay parang mga basurang walang halaga. Ang kanyang mukha na dati perpekto dahil sa mamahaling makeup ay basang-basa na ngayon ng luha at galit. Hawak niya ang isang bote ng mamahaling vodka. Ibinato niya ang bote sa salamin. Isang nakakayanig na basag ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang salamin ay nagkalamat na parang isang malaking gagamba na sumasalamin sa wasak na imahe ni Vanessa. Ang pag-atake ni Ricardo ay hindi lamang pinansyal. Ito ay isang pag-atake sa kanyang pagkatao, sa kanyang karangalan, sa kanyang buong pag-iral. Kung babagsak ako, bulong niya sa kanyang nagkalamat na refleksyon, isasama kita sa impyerno, Ricardo. Isasama ko kayong lahat. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri na nanginginig sa galit at alak ay nagdial ng isang numero. Isang numero na kilala sa pagwasak ng mga buhay para lamang sa rating at kasikatan. Sa kabilang linya, isang masigla at mapanuyang boses ang sumagot. Ito ang pinakasikat na host ng isang online gossip show, isang vlogger na ang tanging layunin ay maghanap ng baho ng mga mayayaman at sikat. Vanessa, mahal, bati ng vlogger ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwaring awa. Narinig ko ang masamang balita. Huwag kang mag-alala, may puwang ka pa rin sa aking palabas. Isang malademonyong nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Vanessa. Mayroon akong mas malaking balita para sa iyo. Sabi niya, ang kanyang boses ay garalgal dahil sa alak, ngunit matalas na parang isang kutsilyo. Isang eksklusibong kwento na magpapasabog sa buong internet. Mabilis na nagbago ang tono ng vlogger, naging alerto na parang isang asong nakaamoy ng sariwang dugo. Ang dahilan kung bakit kinansela ni Ricardo Santa Cruz ang kasal ay dahil pinipirahan siya ng kanyang dating asawa. Pagsisimula ni Vanessa, inilalabas ang bawat salita na may kasamang lason. Isang babaeng nagngangalang Melissa, isang desperadong babae mula sa Marikina. Nagkaroon siya ng anak sa kung sino-sinong lalaki. At ngayon, pagkatapos ng 3 taon, gumawa siya ng pekeng DNA test para palabasin na anak ito ni Ricardo. Ang kasinungalingan ay tuloy-tuloy na dumaloy mula sa bibig ni Vanessa, isang perpektong kwento na binuo upang sirain hindi lamang si Melissa, kundi pati na rin ang imahe ni Ricardo bilang isang matalinong negosyante. Humihingi siya ng kalahati ng yaman ni Ricardo. Dagdag pa niya, sinubukan ko siyang protektahan kaya't gumawa siya ng pekeng video para siraan ako. Baliw ang babaeng iyon at ginagamit niya ang isang inosenteng bata. Ibinigay ni Vanessa ang address ni Melissa. Ibinigay niya ang pangalan ng bata. Nagpadala pa siya ng mga litratong palihim niyang kinunan noon na nagpapakita ng simpleng pamumuhay ng mag-ina. Gusto kong ipadala mo ang lahat ng iyong mga kamera doon. Utos ni Vanessa. Gawin mong impyerno ang buhay niya. Durugin mo siya sa harap ng buong bansa. Ipakita mo sa lahat kung anong klaseng ahas ang babaeng yon. Sa kabilang linya, ang vlogger ay tumatawa na sa tuwa. Nakuha na niya ang kanyang pinakamalaking istorya. Habang umiinom ng huling lagok ng vodka, nakatitig si Vanessa sa labas ng bintana. Pagsikat ng araw, isang bagong uri ng digmaan ang magsisimula. Isang digmaan kung saan ang mga sandata ay hindi pera o kapangyarihan, kundi mga kamera, kasinungalingan at ang walang awang paghuhusga ng publiko. At sa gitna ng digmaang ito, isang buntis na babae at isang maliit na bata ang walang malay na tatayo sa linya ng apoy. Ang araw ay sumikat sa Marikina na may dalang init at ingay na karaniwan sa isang abalang umaga. Pagkatapos ihatid ni Dennis si Joy sa maliit na daycare center na malapit sa kanilang bahay, nagpaalam na rin ito upang pumasok sa talyer. Ngunit bago umalis,
Napansin niyang paubos na ang kanilang mga sangkap sa kusina, kaya't nagpa siya si Melissa na mamalengke sandali. Ang kanyang malaking tiyan ay nagpapabagal sa kanyang paglakad, ngunit ang nangiti sa kanyang mga labi ay hindi nawawala. Pagkatapos ng lahat ng unos sa wakas, ay payapa na ang kanyang buhay. O iyon ang akala niya. Ang palengke ay isang makulay at magulong mundo. Ang sigawan ng mga tindera, ang amoy ng sariwang isda, at gulay ang basang sahig. At ang daan-daang taong nagsisiksikan lahat ay parte ng isang normal na araw para kay Melissa. Dala ang isang bayong dahan-dahan siyang nakipagsiksikan bumibili ng kamatis, bawang at manok para sa kanilang hapunan. Ang bawat hakbang niya ay maingat, ang isang kamay ay laging nakahawak sa kanyang tiyan, pinoprotektahan ang munting buhay sa loob nito. Nang siya ay nasa gitna ng pagpili ng gulay, isang matinding liwanag ang biglang tumama sa kanyang mga mata. Napapikit siya. Akala niya ay sinag lang iyon ng araw na tumagos sa butas na yero ng palengke. Ngunit sinundan yon ng isa pa at isa pa. Melissa Rios dito. Iisang malakas na boses ang sumigaw mula sa kanyang gilid na sinundan ng pagtulak ng isang malaking mikropono malapit sa kanyang mukha. Bago pa man siya makapag-react, para siyang isang isdang hinuli ng isang malaking lambat. Mula sa iba't ibang sulok ng palengke, lumitaw ang isang grupo ng mga lalaki at babae na may dalang mga kamera at cellphone na nakasteady sa mga gimbal. Para silang mga buwitre na sabay-sabay dumapo sa kanilang biktima. 3 van ng mga online news channel ang biglang humarang sa makitid na eskinita at mula roon ay nagsilabasan pa ang mas maraming mamamahayag. Sa isang iglap si Melissa ay napaligiran, kinuyog, walang daan para makaatras o makatakas. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil na sumasabog sa kanyang mukha na parang mga maliliit na kidlat na nakakabulag. Ginang Rios, totoo bang humihingi ka ng 500 milyong piso kay Ginoong Santa Cruz para manahimik tungkol sa tunay na ama ng iyong anak? Sigaw ng isang babaeng reporter na halos itulak ang kanyang mikropono sa lalamunan ni Melissa. Paano mo nasikmurang sirain ang kasal ng pinakamayamang tao sa Pilipinas? Isang negosyo ba ang anak mo? Segunda naman ng isang vlogger, ang kanyang cellphone ay 1 pulgada na lang ang layo sa mukha ni Melissa. Natulala si Melissa, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok nang napakabilis na parang isang tambol na pinapalo nang walang tigil. Ang kanyang isip ay hindi maproseso ang mga tanong. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding takot at pagkalito. Tigilan niyo ako. Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Pakiusap niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Instinktibong nabitawan niya ang kanyang bayong. Ang mga kamatis at sibuyas ay gumulong sa maruming sahig. Ginamit niya ang 2 kamay upang yakapin ang kanyang tiyan na parang isang kalasag. Ang mga reporter ay walang pakialam. Mas lalo pa silang nagsiksikan, nagtutulakan, bawat isa ay gustong makuha ang pinakamagandang anggulo ng kanyang umiiyak na mukha. Ipakita mo ang mukha mo. Anong mensahe mo kay Vanessa Montenegro na nawalan ng lahat dahil sa'yo? Totoo bang isa kang gold digger? Ginagamit mo ba ang bata para sa pera? Ang mga salita ay parang mga batong ibinabato sa kanya. Ang bawat tanong ay isang sampal. Ang bawat flash ng kamera ay isang suntok. Naramdaman niya ang pag-ikot ng kanyang paningin. Ang ingay ng palengke ay humalo sa sigawan ng mga reporter, lumilikha ng isang nakakabinging ugong sa kanyang tainga. Sa gitna ng kaguluhan, isang matinding kirot ang biglang sumaksak sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Napadaing siya ng malakas. Ang sakit ay napakatindi na parang isang kutsilyong unti-unting ibinabaon sa kanyang laman. Sa parehong sandali, 10 kilometro ang layo sa gusali ng Philippine Stock Exchange. Nakatayo si Ricardo Santa Cruz sa harap ng mga higanting monitor. Ang kanyang mga abogado at financial director ay nagkakagulo sa kanyang paligid, nanginginig habang ipinapakita sa kanya ang mga pulang numero sa kanilang mga tablet. Ginoo, bumabagsak po ang stocks natin ng 15%.
sabi ng kanyang Chief Financial Officer. Ang mga investor mula sa ibang bansa ay nag-uumpisa ng mag-pull out. Kumakalat ang eskandalo tungkol sa isang iligal na anak at corporate blackmail. Ngunit hindi nakikinig si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang malaking TV screen sa gitna ng trading floor kung saan nakabroadcast ng live ang pinakasikat na online gossip show. Isang malaking pulang headline ang gumugulong sa ilalim ng screen, Eskandalo Santa Cruz Desperadang ex-asawa ginagamit ang anak sa pamemera. Ngunit hindi ang headline ang sumira sa kaluluwa ni Ricardo. Ito ay ang live video. Nakita niya si Melissa, ang babaeng minsan niyang minahal, na nakasandal sa isang pader na yari sa hollow blocks, kinukuyog ng isang gutom na grupo ng mga mamamahayag. Nakita niya ang pag-agos ng luha sa mga mata nito, ang takot, ang desperasyon. At higit sa lahat, nakita niya itong mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Ang tiyan na naglalaman ng kanilang pangalawang anak. Ito ay kagagawa ni Vanessa. Hindi siya ang direktang inatake. Inatake nito ang tanging bagay na may halaga pa sa kanya. Ginawa nitong isang sirko ang buhay ng kanyang pamilya para sa buong mundo. Naramdaman ni Ricardo na parang bumukas ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang digmaan ng kayabangan, ang kanyang pag-atake kay Dennis, ang kanyang pagnanais na maghiganti lahat ng ito ay nag-iwan kay Melissa na walang kalaban-laban sa gitna ng mga lobo. Siya ang kumasa ng baril at ang bala ay tatama na ngayon sa puso ng babaeng pinakamamahal niya. Sa harap ng milyon-milyong manonood, nakita ni Ricardo kung paano napayuko si Melissa sa matinding sakit. Ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng papel. At pagkatapos sa isang nakakapangilabot na slow motion, dahan-dahang nanghina ang kanyang mga tuhod at bumagsak siya sa marumi at basang semento ng palengke. Isang nakakayanig na sigaw na hindi tunog tao, kundi isang umuungal na hayop ang kumawala mula sa lalamunan ni Ricardo. Iwinaksin niya ang lahat ng tablet at papeles sa kanyang harapan. Tinulak niya ang kanyang mga naguguluhang tagapayo. Sa sandaling iyon, walang halaga ang bumabagsak na numero ng kanyang kumpanya. Walang halaga ang pera. Tumakbo siya. Tumakbo siya na parang isang taong nasusunugan, tinatawid ang sahig ng stock exchange habang ang lahat ay napapatigil sa pagkamangha. Ang tanging nasa isip niya ay ang imahe ni Melissa na nakahandusay sa sahig. Ang kanyang sariling kamay ang nagtulak dito sa bingit ng kamatayan. Ang nakakabinging tunog ng mga busina ng sasakyan, ang mga sigaw ng mga pulis na humahabol sa kanya, at ang nag-aalab na mga alarma mula sa stock market, lahat ay naglaho sa isipan ni Ricardo Santa Cruz. Tanging ang paulit-ulit na imahe ni Melissa na bumabagsak sa semento ang naglalaro sa kanyang utak, isang bangungot na ayaw tumigil. Nang marinig niya mula sa kanyang public relations director na kailangan niyang maglabas ng pahayag upang iligtas ang kumpanya, isang mabangis na hayop ang tila nagising sa kanyang kalooban. Humarap siya ng may biglaang bagsik na halos ikabuwal ng kanyang tagapayo. Ang mga mata ng bilyonaryo ay hindi nagpapakita ng pag-aalala sa pera. Nagpapakita ito ng dalisay na takot ng isang amang malapit nang mawalan ng lahat. Hayaan ninyong bumagsak ang lahat. Umungol si Ricardo. Ang kanyang boses ay nagpatigil sa lahat ng nagkakagulong tao sa paligid. Hayaan ninyong masunog ang kumpanya. Kung may mangyari sa babaeng iyon o sa sanggol niya, isinusumpa ko, sisilaban ko ang gusaling ito, kasama kayong lahat sa loob. Walang sinayang na sandali, tumakbo si Ricardo na parang isang baliw. Tinulak niya ang mga ehekutibo at guwardiya na humaharang sa kanyang daan. Habang tumatakbo patungo sa elevator, nanginginig niyang kinuha ang kanyang telepono at halos hindi madial ang numero ni Leo. "Leo," sigaw niya sa telepono. "Ipadala mo ang lahat ng security team natin sa Gregorio Marañon Hospital ngayon din. Bilhin mo ang buong pasilyo, bilhin mo ang buong palapag kung kinakailangan. Kapag may isang reporter na nakalapit sa kwarto ni Melissa, isinusumpa ko ako mismo ang papatay sa'yo."
Ang biyahe patungo sa ospital ay isang malabong pighati. Minaneho niya ang kanyang Mercedes na parang walang pakialam sa mundo, nilalagpasan ang mga pulang ilaw sumisingit sa pagitan ng mga sasakyan sa bilis na halos ikamatay niya. Ang kanyang imperyo ay walang silbi kung hindi nito kayang bilhin pabalik ang oras, kung hindi nito kayang burahin ang pinsalang idinulot ng kanyang sariling kayabangan. Pagdating sa emergency entrance ng ospital, isang nakakabinging tunog ng gumagasgas na preno ang umalingaw-ngaw bago huminto ang kotse sa mismong gilid ng kalsada. Tumalon si Ricardo palabas, iniwang nakabukas ang pinto at nakasusi pa ang sasakyan. Pumasok siya sa maternity waiting area na parang isang bagyo na nakasuot ng mamahaling damit. Ang amoy ng antiseptiko at ang mahinang ugong ng mga ilaw na fluorescent ang sumalubong sa kanya. At doon sa dulo ng mahabang pasilyo, nakita niya ang isang eksenang tuluyang bumasag sa natitirang hibla ng kanyang pagkatao. Nakalupasay, sa malamig na sahig si Dennis, ang kanyang likod ay nakasandal sa puting pader. Suot pa rin niya ang kanyang overalls na puno ng mantsa ng grasa. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang kanyang malalapad na balikat ay nanginginig sa mga kimkim na hikbi. Sa tabi niya sa isang upuang plastik nakaupo si Joy. Ang maliit na bata ay may hawak na isang teddy bear. Ang kanyang mga mata ay namumugto at pula sa kakaiyak. Naramdaman ni Ricardo na parang naging tingga ang kanyang mga paa. Dahan-dahan siyang humakbang. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa murang sahig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Inangat ni Dennis ang kanyang ulo. Ang mga mata ng mekaniko na karaniwang puno ng dignidad ay ngayon ay dalawang hukay ng puro at walang halong puot at desperasyon. Nang makita si Ricardo, hindi nagsalita si Dennis. Tumayo siya na parang isang kidlat. Tinawid niya ang 3 metrong pagitan nila sa isang iglap at buong lakas na ipinutok ang kanyang kamao sa panga ni Ricardo. Isang malakas na kalabog ng laman at buto ang narinig. Napatabingi ang ulo ng bilyonaryo at ang lasang kalawang ng dugo ay mabilis na kumalat sa kanyang bibig. Natumba siya at sumandal sa pader, ngunit hindi niya itinaas ang kanyang mga kamay para sumalag. Hindi siya gumanti. Tinanggap niya ang parusa. Sinabi ko sa iyo na layuan mo kami. Umuungal si Dennis, hinablot si Ricardo sa kwelyo ng kanyang mamahaling suit at inalog ito ng buong lakas. Sinabi ko sa iyo na iwan mo kami sa kapayapaan. Kinuyog siya na parang isang hayop dahil sa iyo. Dahil sa mga demonyong dala mo, simula pa noong nakilala ka niya. Dennis, bulong ni Ricardo, ang kanyang boses ay basag, hindi inaalis ang tingin sa mga matang puno ng luha ng mekaniko. Kamusta sila? Sabihin mo sa aking buhay sila. Nagkaroon siya ng paghihiwalay ng inunan dahil sa matinding takot. Sigaw ni Dennis, sa mukha niya itinulak si Ricardo sa pader nang napakalakas na nahulog ang isang nakasabit na medical chart. Inooperahan siya ngayon. Kapag namatay ang anak ko, kapag may nangyari sa asawa ko, isinusumpa ko sa Diyos. Papatayin kita, Santa Cruz. Papatayin kita. Isang grupo ng mga nurse at gwardiya ang tumakbo upang awatin sila, ngunit itinaas ni Ricardo ang isang nanginginig na kamay. Iniuutos na tumigil sila. Pagkatapos ay napatingin siya sa upuang plastik. Nakatingin sa kanya si Joy. Ang bata, ang kanyang sariling dugo, ang kanyang laman, ang nilalang na pinagplanuhan niyang agawin mula kay Dennis, ay nakatitig sa kanya ng may matinding takot. Napaurong ang bata, itinago ang kanyang mukha sa likod ng teddy bear. Nanginginig habang pinapanood ang lalaking nakasuit na laging nagdadala ng sigawan at iyakan sa kanilang pamilya. Ang tinging iyon ang siyang tuluyang bumasag sa kanya. Mas masakit pa ito ng 1,000 beses kaysa sa suntok ni Dennis. Ang toring kristal na binuo ni Ricardo Santa Cruz ay gumuho ng tuluyan. Sa buong buhay niya, naniwala siyang kayang ayusin ng pera at kapangyarihan ang lahat. Ngunit habang nakikita niya ang takot sa mga mata ng kanyang sariling anak, naunawaan niya ang katotohanan. Hindi siya ang tagapagligtas. Siya ang halimaw.
Ang kanyang pera, ang lason na halos pumatay kay Melissa noon at ang parehong lason na muntik na itong kumitil sa kanya ngayon. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng operating room. Isang siruhano na may nakababang maskara at may mga mantsa ng dugo ang kanyang suot ang lumapit sa kanila. Binitiwan ni Dennis si Ricardo at tumakbo patungo sa doktor. Naiwan si Ricardo na nakasandal sa pader, pinipigil ang kanyang hininga, nagdarasal sa isang Diyos na hindi niya kailanman pinaniwalaan. Naging kritikal pero nagawa naming patatagin ang kanyang kalagayan. Sabi ng siruhano, ipinatong ang kamay sa balikat ni Dennis. Kinailangan naming magsagawa ng emergency cesarean section. Naging premature ang sanggol, ngunit gumagana ng maayos ang kanyang mga baga. Maraming dugo ang nawala kay Melissa, pero ligtas na siya sa panganib. Kailangan niya ng absolutong pahinga, walang anumang stress, kundi hindi ito kakayanin ng kanyang puso. Napapaluhod si Dennis sa sahig, humahagulgol sa pasasalamat. Tumakbo si Joy, papunta sa kanya, at mahigpit siyang niyakap, hinalikan ang ulo ng bata, ng paulit-ulit. Isang wasak na pamilya, nakaliligtas lang, mula sa bingit ng kamatayan. Pinanood sila ni Ricardo mula sa dilim ng pasilyo. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang labi. Nakaramdam siya ng matinding ginhawa, ngunit kasabay nito ang pagkamatay ng kanyang sariling pag-asa. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial. Ihanda mo ang press room ng korte para bukas ng umaga. Utos niya sa kanyang punong abogado, ang kanyang boses ay kakaibang kalmado. At dalhin mo ang lahat ng dokumento para sa custody case ng bata. Aatake na po ba tayo, Ginoo? Tanong ng abogado. Huling tiningnan ni Ricardo si Joy na ngayon ay nakangiti na habang pinupunasan ni Dennis ang kanyang mga luha. Hindi, sagot ni Ricardo, ipinikit ang kanyang mga mata. Susuko na tayo. Ang silid pulungan ng Korte Suprema ng Pilipinas ay siksikan na parang isang lata ng sardinas. Mahigit 100 mamamahayag 12 ng mga kamera mula sa lahat ng network sa bansa at isang gubat ng mga mikropono na nag-uunahan sa harap ng isang entablado ang bumubuo sa maingay na eksena. Ang eskandalo ni Ricardo Santa Cruz ay ang nag-iisang balitang bumabalot sa buong bansa. Sa unang hilera ang 5 pinakamagagaling at pinakamahal na abogado ni Ricardo ay nakaupo na parang mga buwitreng nag-aabang ng sariwang karne. Ang kanilang mga mamahaling leather briefcase ay puno ng makakapal na folder mga sandata ng legal na digmaan. Naglalaman ito ng mga estratehiya upang durugin ang kredibilidad ni Melissa, upang patunayang ang Marikina ay isang mapanganib na lugar para sa isang bata, at upang gamitin ang kaguluhang idinulot ni Vanessa bilang patunay na si Melissa ay isang pabayang ina. Handa na sila para sa isang madugong laban. Pagkatapos bumukas ang mabibigat na pinto na yari sa kahoy na roble. Isang nakabibinging katahimikan ang biglang bumalot sa buong silid. Hindi ang karaniwang Ricardo Santa Cruz na mayabang makapangyarihan at walang bahid ng kahinaan ang pumasok. Ang lalaking naglakad patungo sa entablado ay mukhang isang sundalong kalalabas lang mula sa isang matinding digmaan. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na suit, walang kurbata. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng mga bakas ng isang gabing walang tulog at isang malinaw na bakas ng lilang pasa sa kanyang kaliwang pisngi, ang kumikinang sa ilalim ng matinding ilaw ng mga kamera, isang pisikal na simbolo ng kanyang kasalanan. Tumayo ang kanyang punong abogado at magalang na inilapag sa ibabaw ng entablado ang isang 3 pahinang talumpati, isang perpektong sandata na sinulat upang wasakin ang pamilya Vargas Rios at iligtas ang imperyo ni Ricardo. Tiningnan ni Ricardo ang mga papel. Tiningnan niya ang mga abogadong nag-aabang. Tiningnan niya ang mga mamamahayag na uhaw sa dugo. At pagkatapos sa isang mabagal at sinadyang kilos, kinuha niya ang 3 piraso ng papel at pinunit ito sa gitna. Ang mga piraso ng papel ay dahan-dahang nahulog sa sahig. Namutla ang kanyang abogado. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat
ang narinig sa buong silid. Lumapit si Ricardo sa mikropono. Ang kanyang mga mata ay parang bakal na pinainit sa apoy, ngunit ang kanyang boses ay umalingaw na may bigat at kababaang loob na hindi pa naririnig mula sa kanya ni numan. Kahapon ng umaga, pagsisimula niya ang kanyang boses ay pumuno sa bawat sulok ng silid. Ang aking dating asawang, si Melissa Rios, ay dumanas ng isang medikal na trahedya dahil sa walang awang pang-aabuso ng media. Isang babaeng 8 buwang buntis ang kinuyog sa harap ng kanyang tahanan ng isang grupo ng mga gutom na hayop na itinulak ng isang kasuklam-suklam at duwag na kasinungalingan na ikinalat ni Vanessa Montenegro. Mas lalong tumindi ang pag-flash ng mga kamera. Ang pangalan ni Vanessa na direktang binanggit ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy. Ang mga headline kahapon ay tinawag siyang manghuhuthot, isang gold digger. Pagpapatuloy ni Ricardo ang kanyang mga kamay ay humigpit sa gilid ng entablado hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Gusto kong itatak ninyo ito sa inyong mga isipan at i-record ng inyong mga kamera. Si Melissa Rios ay ang pinakamarangal, tapat at dalisay na babaeng nakilala ko sa aking miserableng buhay. Hindi siya humingi sa akin ng kahit isang sentimo. Hinding-hindi niya ako pineperahan. Umalis siya sa tabi ko nang walang anumang dala dahil ako sa aking walang hanggang kayabangan at katangahan ang nagtaboy sa kanya sa kalsada dahil sa isang pekeng medikal na diagnosis. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa silid pulungan. Si Ricardo ay isinasakripisyo ang kanyang sariling reputasyon sa harap ng buong bansa. Nagbayad si Vanessa Montenegro ng 50 milyong piso upang palsipikahin ang mga medical records ni Melissa at paniwalain akong siya ay baog para lamang itulak ang aming annulment. Ang mga ebidensya ng krimeng ito kasama ang mga bank statement at ang nakarecord na pag-amin ng doktor ay isinumite na kaninang umaga sa opisina ng taga-usig. Si Vanessa Montenegro ay mabubulok sa kulungan. Personal ko itong sisiguraduhin. Sumabog ang kaguluhan. Ang mga reporter ay nagsisigawan ng mga tanong, ngunit itinaas ni Ricardo ang kanyang boses, pinatahimik ang lahat sa pamamagitan ng purong lakas ng kanyang autoridad. Ngunit ang tunay na may kasalanan sa lahat ng impyernong ito ay ako. Umungol si Ricardo. Hinampas ang entablado. Ako ang pumiling pagdudahan ng aking asawa. Ako ang pumiling unahin ang aking kayabangan at ang aking imperyo kaysa sa aking pamilya. Kahapon itinanong ng media kung si Joy, ang batang pinoprotektahan ni Melissa mula sa inyong mga kamera, ay anak ko. Huminto si Ricardo. Huminga siya ng malalim. Ang sakit ng mga salitang bibitawan niya ay parang paglunok ng mga basag na salamin, ngunit ito ang nag-iisang tunay na pagmamahal na maibibigay niya sa batang iyon. Tumingin siya ng diretso sa mga kamera. Alam na sa isang kwarto ng ospital, maaaring nanonood sina Melissa at Dennis. Ang sagot ay hindi. Ang katahimikan ay muling bumagsak na parang isang mabigat na pader. Ang kanyang mga abogado ay nagkatinginan sa matinding takot. Alam na isinuko na niya sa publiko ang anumang karapatan sa kanyang anak. Si Joy ay hindi ko anak. Inulit ni Ricardo, ang kanyang boses ay matatag bagamat ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Ang henetika ay hindi gumagawa ng isang ama. Ginagawa ka lang nitong isang aksidenteng biolohikal. Ang isang ama ay ang lalaking nagtuturo sa iyong maglakad, ang nagpupunas ng iyong mga luha, ang nagtatrabaho hanggang sa mabali ang mga buto para lang magkaroon ng pagkain sa mesa. Ang ama ng batang yon, sa harap ng batas, sa harap ng Diyos, at sa harap ng lipunan, ay si Dennis Vargas, isang lalaking 1,000 beses na mas mabuti kaysa sa akin. Tiningnan ni Ricardo ang kanyang mga abogado at muling hinarap ang media. Dahil dito, inaanunsyo ko ngayon ang agaran at absolutong pag-urong ng anumang demanda, pag-angkin sa kustodya o anumang legal na proseso laban sa pamilyang Vargas Rios. Nasa kanila ang aking respeto at ang aking walang kondisyong proteksyon mula sa dilim.
At sa sino mang miyembro ng media paparazzi o TV network na muling lalapit sa loob ng 1 kilometro kay Melissa sa kanyang asawa, sa kanyang anak, o sa sanggol na kapapanganak pa lamang. Ang tingin ni Ricardo ay naging itim na kamamatay. Ang tingin ng isang mandaragit na nagtayo ng isang imperyo sa pamamagitan ng pagdurog sa kanyang mga kaaway. Gagamitin ko ang bawat sentimo ng aking bilyon-bilyon para wasakin kayo sa legal, pinansyal at personal na paraan. Buburahin ko kayo sa mapa. Humarap si Ricardo palayo sa mikropono. Hindi na siya naghintay ng mga tanong. Hindi niya pinakinggan ang mga sigaw ng mga reporter. Bumaba siya mula sa entablado at naglakad sa gitnang pasilyo ng may mataas na noo. Nawala sa kanya ang babaeng minamahal niya. Isinuko niya ang batang nagtataglay ng kanyang dugo. Ang kanyang puso ay mananatiling walang laman, magpakailanman nakakulong na pagmasdan mula sa malayo ang kaligayahang siya mismo ang sumira. Ngunit nang lumabas siya mula sa mabibigat na pinto ng korte patungo sa malamig na liwanag ng Maynila, huminga si Ricardo ng malalim sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon. Ang makapangyarihang bilyonaryo ay natalo. Oo, ngunit sa kanyang walang kondisyong pagsuko sa pagwasak ng kanyang sariling toreng kristal, na ibalik niya ang buhay sa kanyang anak. At yon sa huli, ang nag-iisang tagumpay na may halaga. Ang nakakabinging tunog ng mga sirena ng pulisya ay bumasag sa katahimikan ng eksklusibong subdibisyon sa Forbes Park. Ang mga pula at asul na ilaw ay nagpabalik-balik na parang mga sumasayaw na anino sa naglalakihang kolum na marmol ng mansyon ng pamilya Montenegro. Ang imperyong pinansyal ng amang politiko ni Vanessa ay gumuho na sa loob lamang ng isang araw, ngunit ang tunay na pagkawasak ang pisikal at legal na paghuhukom ay nagaganap sa mismong sandaling ito. 3 sasakyan ng pulisya ang humarang sa bakal na tarangkahan. Isang pangkat ng mga opisyal na may suot na mga tactical vest kasama ang mga investigador mula sa National Bureau of Investigation ang pumasok sa loob ng ari-arian. Nakatayo si Vanessa Montenegro sa gitna ng kanyang malawak na sala. Wala na ang mga kumikinang na gown o ang mga mamahaling alahas na dati ay nagbibigay sa kanya ng aura ng isang reyna. Nakasuot na lamang siya ng isang gusot na pantulog. Ang kanyang buhok na dati ay perpekto, ang pagkakaayos ay ngayon ay nagkalat sa kanyang mukha na wala ng kulay. Ang kanyang cellphone na ginamit niya upang tawagan ang lahat ng kanyang mga koneksyon sa gobyerno ay nakahandusay sa sahig basag at walang silbi. Walang sumasagot sa kanyang mga tawag. Ang pangalang Montenegro ay naging isang lason na walang sino mang gustong lumapit. Ang pintong nararapat sana ay binubuksan ng may paggalang ay marahas na winasak ng mga awtoridad. Ang tunog ng pagbagsak ng kahoy ay nagdulot ng isang matinis na sigaw mula kay Vanessa. Napaatras siya hanggang sa mabangga ang isang mesa na yari sa kristal. Ang mga mamahaling dekorasyon ay bumagsak at nagkadurog-durog sa sahig habang ang mga sapatos ng mga pulis ay pumasok sa kanyang palasyo ng mga kasinungalingan. Inanunsyo ng pinuno ng operasyon ang pag-aresto kay Vanessa sa mga kasong suhulan, palsipikasyon ng mga medikal na dokumento at sadyang paninirang puri. Habang inilalabas ang mga posas, nagwala si Vanessa. Sumigaw siya, nagmura at nagbanta. Nagagamitin ang impluwensya ng kanyang ama. Ngunit ang tunog ng paglak ng bakal sa kanyang mga pulso ay naging isang pinal na hatol. Tumigil sa pagpupumiglas si Vanessa nang makita ang isang matangkad na figura na pumasok sa winasak na pinto. Nakasuot si Ricardo Santa Cruz ng isang mahabang itim na Amerikana. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara ng yelo, walang emosyong pinagmamasdan ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Ricardo, ang sigaw ni Vanessa ay puno ng desperasyon. Nagmakaawa siya, sinasabing ginawa niya ang lahat dahil sa pagmamahal. Sinisi niya si Ricardo at ang obsesyon nito na magkaroon ng tagapagmana. Dahan-dahang lumapit si Ricardo. Ang tunog ng kanyang mga yapak sa ibabaw ng mga basag na kristal ay tila isang babala. Huminto siya sa harap ni Vanessa. Ang kanyang mga mata ay parang 2 madilim na hukay
na walang bakas ng awa. Ang pag-ibig ay hindi bumibili ng pekeng diagnosis, Vanessa. Bulong ni Ricardo ang kanyang boses ay mababa, ngunit sapat na upang manginig ang babae. Ang pag-ibig ay hindi nagpapadala ng mga mamamahayag upang kuyugin ang isang buntis na babae. Ang nararamdaman mo ay hindi pag-ibig, ito ay kasakiman. Ito ay lason. Sinabi ni Ricardo na ang babaeng minahal niya ay muntik nang mamatay dahil sa kanya. Idinagdag niya na binayaran na niya ang mga pinakamagagaling na abogado upang masiguro na walang piyansang ibibigay sa kanya. Habang kinakaladkad si Vanessa palabas ng mansyon ng kanyang mga sigaw, ay umaling-awngaw sa buong kalsada, ngunit hindi man lang kumurap si Ricardo. Pagkalipas ng 14 na oras, sa loob ng kanyang opisina sa Santa Cruz Tower, nakaharap si Ricardo sa kanyang punong abogado. Sa ibabaw ng mesa ay ang mga dokumentong magpapabago sa lahat. Nagtataka ang abogado. Sinabi nito na ang hinihiling ni Ricardo ay isang kabaliwan sa aspeto ng pinansyal. 1 bilyong piso ang halagang nakataya. Ngunit walang pag-aalinlangan si Ricardo. Kinuha niya ang gintong pluma at pinirmahan ang pagtatatag ng isang lihim na foundation sa ibang bansa. Ang perang ito ay gagamitin para sa kinabukasan ni na Joy at ng bagong silang na si Ziki. Siniguro ni Ricardo na ang pondo ay hindi kailanman matutunton sa kanya. Ang pamilya ni Melissa ay makakatanggap ng buwanang suporta sa ilalim ng pagkukunwari na ito ay isang benepisyo mula sa isang organisasyon sa Europa para sa mga maliliit na negosyante. Ang tanging kondisyon sa kontrata, hindi kailanman maaaring lumapit si Ricardo sa kanila sa distansyang 500 metro. Hindi niya maaaring ibunyag ang kanyang pagkatao. Ito ang kanyang parusa. Ang pagbili sa kanilang kaligtasan kapalit ng kanyang permanenteng pagkakaalis sa kanilang mga buhay. 3 araw matapos ang operasyon ni Melissa, nakatigil ang isang sasakyang may madidilim na salamin sa tapat ng ospital. Sa loob pinagmamasdan ni Ricardo ang paglabas ng pamilya. Nakita niyang itinutulak ng nurse ang wheelchair ni Melissa na hawak ang sanggol na si Zeke. Sa tabi nito ay si Dennis na may buhat-buhat na joy sa kanyang mga balikat. Nakita ni Ricardo ang ngiti sa mga labi ni Melissa, isang ngiting hindi niya kailanman na ibigay dito. Inilagay ni Ricardo ang kanyang palad sa bintana ng sasakyan, tila hinahaplos ang anino ng kanyang anak mula sa malayo. Habang umaandar ang lumang sasakyan ni na Dennis, naramdaman ni Ricardo ang isang kapayapaang may kasamang matinding pighati. 1 taon ang mabilis na lumipas. Sa isang tahimik na parke sa labas ng lungsod, ang sikat ng araw ay banayad na tumatagos sa mga dahon ng puno. Ang buhay ng pamilya Vargas Rios ay ganap nang nagbago. Salamat sa subdensyong natanggap nila, ang talyer ni Dennis ay naging isang maunlad na negosyo. Si Melissa naman ay masigla at malusog abala sa pag-aalaga sa kanyang 2 anak. Nakatira sila ngayon sa isang payapang komunidad. Habang naglalaro sina Joy at Dennis, sa damuhan isang asul na bola ang gumulong patungo sa isang bangko sa dulo ng parke. May nakaupong lalaki roon na may suot na sombrero at madilim na salamin, nagbabasa ng dyaryo. Tumakbo si Joy patungo sa bola. Huminto ang bata sa harap ng lalaki. Inangat ng lalaki ang kanyang tingin. Sa ilalim ng kanyang mga salamin, ang mga mata ni Ricardo ay napuno ng luha na pilit niyang pinigil. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang yakapin ang bata at sabihing siya ang tunay na ama, ngunit naalala niya ang kanyang pangako. Gamit ang dulo ng kanyang sapatos, dahan-dahang itinulak ni Ricardo ang bola pabalik sa bata. "Salamat po, Lolo," masayang sabi ni Joy bago tumakbo pabalik sa kanyang ama-amahan. Pinanood ni Ricardo kung paano binuhat ni Dennis si Joy at hinalikan ito sa noo. Nakita niya ang paglapit ni Melissa upang bigyan sila ng inumin. Ang liwanag ng araw ay tila bumabalot sa kanila sa isang perpektong larawan ng kaligayahan. Tumayo si Ricardo, inayos ang kanyang Amerikana at dahan-dahang naglakad palayo patungo sa mga anino ng mga puno. Mayroon siyang bilyon-bilyon sa bangko, pagmamay-ari niya ang mga gusaling abot
hanggang langit at ang kanyang pangalan ay kinatatakutan sa mundo ng negosyo. Ngunit habang nilalakad niya ang daan palayo sa tawanan ng kanyang anak, batid niya ang tunay na halaga ng kanyang pagkakamali. Ang langit ay nasa kanyang mga kamay na noon, ngunit pinili niyang itapon ito sa basura. Ang kanyang tanging natira ay ang maging isang bantay na multo sa dilim, habang buhay na nagmamasid sa paraisong hinding-hindi na niya muling matatuntungan.